At kaugnay po sa pertussis o whooping cough outbreak sa Quezon City, makakapanayan po natin si Dr. Rolando Cruz, ang Officer in Charge at Division Head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Magandang umaga po, Doc. Si Maris Umali po ito. Live po tayo sa Unang Balita. Ma'am Maris, magandang umaga po at sa mga nakikinig po sa atin. Doc, ano po ba ang pertussis o whooping cough? Saan po ito nagmula at ano ang mga sintomas nito? Ito po ay yung ating isang minamatsagan na sakit, no, na tinatawag natin vaccine preventable disease. No? Isa po siya dun sa mga notifiable disease na kinakalap ng mga surveillance officers natin sa buong bansa para mapigilan yung pagkalat nito. Ang whooping cough or yung pertussis ay isang upper respiratory infection na nakakahawa, no? Lalong-lalo na para dun sa mga bata, no? Mga younger population po natin. So, usually ang reservoir nito o saan nakukuha ay sa tao rin naman po ito. So, natural na po to na meron sa human, pero yun nga, pagka na-reach yung mga unvaccinated children, kaya po ito na kumakalat sa mga bata, especially doon sa mga less than 1-year-old. Pero Doc, sinasabi po na preventable o vaccine preventable disease po ito, pero hindi pa po ata tayo nakakakuha ng pentavalent vaccine na kinakailangan para rito. Paano po ito may iwasan? So yun po, kaya po tayo ang Mayor Joy nag-announce ng outbreak ng pertussis para magsilbing babala, no? Para sa ating mga magulang na mag-ingat po tayo, no? Especially yung ating mga baby na hindi pa nababakunahan. So ang reminders namin ay talagang dapat hindi nilalapit muna sa mga crowded areas, yung mga sanggol, nilalabas sa mga outside ng household para hindi sila ma-expose dun sa mga taong may probably na may dala na sakit na pertussis, no? Importante po yung pagsusuot ng face mask, no, sa mga household, especially doon sa mga miyembro na mayroong sintomas, no, at wag silang lalapit doon sa mga sanggol o sa mga bata na hindi pa nababakunahan para sa sakit na pertussis, no. Oo, So yun po yung isang gusto naming ipaalam at this time na challenge pa po ang ating pagbabakuna laban sa pertussis. Oo, paano po ang mangyayari? Dahil nga sinasabi niyo po na hanggang ngayon ay challenge pa rin po itong pagkuha ng bakuna. Yung mga bakuna po ba in the past, like yung mga flu vaccine o yung mga COVID vaccine na ating nakuha will also prevent us from getting this pertussis? Hindi po, no. So ito po ay isang bacteria na ang nagko-cause po nito ay isang bacteria, no. So hindi po katulad ng mga COVID-19 natin at flu vaccine natin, which are viral diseases, no. So ibang klase po ang bakuna ng pertussis, no. Ito po yung tinatawag nating pentavalent vaccine na binibigay natin sa libre sa ating mga health center. Okay, so maganda malaman at least libre po ito. At ito po ba dahil sinasabi nyo mas common siya sa mga nakababata, may possibility rin naman na mahawa yung mga mas matatanda or medyo hindi naman po sila at risk dahil nga sa kabataan normally ito? Opo. Pwedeng mahawa ang mga adult o pwedeng magkaroon ng pertussis yung mga adult, pero probably because meron na silang bakuna, milder na lang yung kanilang klase ng ubo, no? Pero ang delikado po nito ay pwede silang makahawa, no? So makahawa sila dun sa mga batang hindi pa o kulang pa yung bakuna laban sa pertussis. So kaya yun po yung ating gustong sabihin sa ating mga kababayan na sobrang ingat po tayo, lalong-lalo na para doon sa ating mga baby. Kasi ngayon po, nakapagtala na tayo ng 4 na namatay, no? Puro po ito, less than 6 months old, no? So, nakakalungkot po iyon sa ating lungsod. Alright, kailangan po ba magpatupad na mandatory face mask ulit, gaya nung nangyari ng COVID-19 pandemic? Dahil nga po, ngayon medyo challenge pa po sa atin na makakuha ng pentavalent vaccine. At habang nangyayari po ito, kinakailangan po na syempre ang pag-prevent natin sa pamamagitan ng mga face mask.
Yung pagsusot ng face mask ay para sa mga may simptomas, no? Pag kayo ay lalabas at kayo ay may simptomas at kayo ay nasa loob ng bahay, dapat po nag-face mask ka, especially may mga vulnerable na population doon sa inyong bahay, no? So, ang mga health worker, no, pagka andun sila sa kanilang place of work, dapat po yan ay mga naka-face mask, no? At yung hindi lang pagsusot ng face mask, yung paghuhugas ng kamay, yung pag-ubo ng tama, yun po ay dapat ino-observe natin ng mabuti. Pero hindi pa po kailangan gawing mandatory ulit. Hindi naman po necessary na mandatory ang pagsusot ng face mask, lalo-lalo na kung wala ka naman yung simptomas. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.